Madrid. Okay na? Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Narito naman po tayo sa araw na ito upang tayo po ay makapag-aralan muli sa isa't isa sa mga salita ng ating Panginoon, sapagkat alam po natin na ang panahon ay malapit na. Marami po ang mga nakahula sa Biblia na kung saan ay nagkakaroon na po ito ng katuparan. Ha? Ayan. Nakakaroon na po ng mga katuparan po sa Biblia. Yung sinasabi na bansa laban sa bansa. No? Ibig sabihin, yan po yung mga nangyayari na po. Ha? Yung mga linggo na yan. Nasa Bible po kaya, ayan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, nasa 7 salot yan. yung nasusulat sa Biblia, mga kapatid, kaya nasulat po ito para makapaghanda po ang bawat isa sa atin. Bakit kailangan maging handa at paano tayo maging handa? Yan ang mga tanong, no? Kasi kaya nga isinulat po yan para maalaman po natin. Na yung mga yan, bagaman nakahula sa Biblia, hindi natin alam po kung kailan. Ang panahon lang po nakakalam yan. Kaya walang makapagsabi na sa ganito, darating ang ano, hindi po sa eksaktong panahon, oras, araw. Kasi sa Biblia, mayroong sinasabi na kinakailangan maging handa tayo. Dahil ang pagparito ng magnanakaw ay hindi natin alam kung anong oras, anong araw, panahon. Na yan po ay isa sa halimbawa na pagdating ng Panginoon, kung hindi po tayo maging handa, yan mga kapatid ko, nandyan na yung mga takot, nandyan yung mga pangamba, nandyan yung mga paggugulumihanan, yung mga nangyayari po mga kapatid natin sa mga panahon ngayon. Pero po, hindi pa yun ang wakas, no? Kailangan lahat po nakaprobisya sa Biblia, magaganap bago po yung sinasabi na nakaprobisya na kung saan ay hindi pa ito nangyari kailanman buhat itatag ang sanglibutan. Iba na po yun. Kung tutusin, yun nga ang the big one eh. Dahil ibang-iba yun. Hindi pa nangyayari kailanman. Pero ngayon, hindi pa tayo kung saan makakasiguro. Kaya tayo, maging handa. At higit sa lahat, nandito tayo sa panahon na kung saan tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon at dahil sa pag-aaralan po natin, malalaman po natin kung ano ang dapat natin gawin. Na pag dumating yan, tayo ba kailangan matakot? Hindi kailangan matakot yung mga kay Kristo. Kasi mayroon na po pinangako po yung mga nangamatay sa Kanya ay Kanyang ibabangon sa huling araw. Pag sinabing huling araw, ito na yung mga patay na magbabangon sa kanilang mga libingan. Kaya hindi natin kinatatakot yan. Kasi yung kamatayan, nandyan lang yan sa iba-ibang pamamaraan. Dumarating yan sa tao. Yung takot mamatay, maraming takot mamatay. Kaya nga, pag nagkakasakit, nagugulumihanan, nagpapagaling, kung sino tinatawag, para gumaling sa kanyang karamdaman. So, darating at darating po yan sa bawat isa rin. Kahit tayo mananampalataya. Kasi, sa Biblia, yung katawan natin, may kasiraan. Kaya nga nandyan yung kasiraan. Mayroong mga iba-ibang mga karamdaman, iba-ibang sakit. Kung ano-ano yung mga naglilitawan ngayon na pamamaraan kung saan ang tao namamatay. Ngayon, mayroon na naman pong balita na naman na magla-lockdown yata Manila. Parang darating, parang yung katulad dati na may COVID. May sakit na naman ngayon na
kumakalat. Ang kaso. Ha? Ang Ha? kaso lang. Oh, ang kaso lang, pero talagang, Ginagawa nilang ano. pero paniwala natin yan kasi may mga salot na sinasabi sa Biblia. Pero trangkaso lang. Ah. Sakit na kagaya ng. Yan. Kaya nga, nagbabalak na i-lockdown ng mga lugar na yan kasi nga kumakalat yan. Kami nga nadaanan na namin yun eh. Ah. Kami nagka- So, hindi tayo dapat magtaka o matakot. Apocalypse 16. Dahil darating at darating yan, nakahula na po yan. Kung babasahin niyo po yung mga Daniel, sulat ni Daniel at sa Revelation, andyan po yan. Yung mga nakahula po sa Biblia. Apocalypse 16. Kaya hindi po tayo magtataka. At sana, maging handa po tayo. Kaya nga sabi nga, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag nating kakalimutan yung pagsamba. No? Yung sinasabi po sa Roma 12. Roma 12 ba yan, Sister Helen? Tingnan nga natin. Kung anong sinasabi doon, kung doon nga, kung di ako nagkakamali. Roma 12 ba? Ayun. Uno, kaya nga mga kapatid, ipinahamangkin ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na iyong hirap ang inyong mga katawan na isang ngayong buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. No? So, paano po natin ihahin ang ating sarili? Bilang paghahain tapat? Yung paano natin ihahandog yung ating sarili sa Diyos? Ayon po dito sa ating binasa, na iyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakayaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. So may pinipili bang oras yan? May pinipili bang araw? May pinipili bang panahon? Lalong-lalo pa sa araw na to? Hindi po, walang pinipili po yan. Araw-araw, minuto. Kaya nga sabi, magsipanalangin kayong walang patid. Ibig sabihin, ano man natin ginagawa, gawin natin dito lahat sa pangalan ng Panginoon. Dahil po na kung saan nagkakaroon ng katuparan, na tayo po ay sumasamba sa Panginoon. At ang pagsamba natin sa Panginoon na ating inahaing buhay, banal, ang ating katawan, na siyang katapatang pagsamba, mga kapatid ko sa Panginoon, yan po yan. Hindi lang po yung pagdating po gaya po ng araw ng ito na pagtitipon. Sa pagtitipon ito, nandiyan po yung pag-aaralan sa isa't isa. At ang mapag-aaralan po natin dito, yung salita ng Panginoon, isa na po ito, na kung saan, para malaman natin kung paano po yung tunay na pagsamba na hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi hinahanap ng Panginoon yan, yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po mga kapatid ko sa Panginoon, dito po sa mga salita ng ating Panginoon na ating pong matutunghayan sa mga oras na ito po yung sinasabi na kung saan nasusulat po sa banal na aklat. Para po tayo ay nakakasiguro doon sa mga salita ng ating Panginoon sa pamagitan po ng pagkaalam natin. Kasi yung pagkaalam natin ito mga kapatid ko, ito rin po yung sinasabi ng Panginoon kung saan nakaalam po tayo ng mga salita niya. Bakit nagsasaliksik po tayo ng aklat ng Panginoon. Kaya ngayon po yung utos na ibinigay po sa lahat magsaliksik. Inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon. Sabi nga, bakit? Doon po natin malalaman mga kapatid ko kung ano po ang mga salita ng Panginoon na ito po ay mangyayari po. Gaya po ng mga nakauuna sa Biblia, sinalita ng Panginoon po yan at magkakaroon po ng katuparan yan. Walang salita ng Panginoon na kung saan ay hindi mananayo o hindi magkakaroon ng katuparan. Lalong-lalo po sa mga nakahula po sa Biblia. Kaya nga po,
ating tunghayan po ang Hebreo sa mga salita na ating dapat malaman para kung ano po yung ating malalaman dito at naunawaan ay magkakaroon po ito ng katuparan sa bawat isa sa atin. Na? Para malaman na rin po natin, gaya po na ating binasa kanina tungkol sa pananampalataya. Na? Sa ating Panginoon Jesucristo. Sa Hebreo, Kapitulo 11, ating tunghayan, mga kapatid ko sa Panginoon, ganito po ang sinasad. Nandito to po tayo sa pag-umpisa sa balit. Hindi pa po ako kumusta sa lahat ng mga kapatid. No? Hindi pa ako nakapagbati ng Happy Sabbath. Kaya nga po, no? Happy Sabbath po sa lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. At nandito naman po tayo sa pag-aaralan sa isa't isa tungkol sa salita ng Panginoon para maging handa po bawat isa sa atin. At hindi maging walang kabuluhan yung mga naituro po sa atin. Ha? Kasi dito po natin kung saan dito po tayo kung saan makakasiguro sa mga nagtuturo. Ha? Na yung mga pagtuturo ng mga ito, na kung saan huwag tayong didipindi pa rin doon. Ha? Kailangan din na kung saan mismo bawat isa sa atin magsasaliksik po tayo. Kung totoo po itong mga pinapangaral. Kasi maraming mga ngaral ngayon sa sanglibutan ito tungkol po sa pananampalataya. Dahil nga lang, hindi porke pananampalataya, pare-parehas po yan. Iba-iba ang pananampalataya, mayroon po na tinuturo po sa libutan ito. Kaya nga po, ang sabi po dito sa Hebreo, Kapitulo 11, ano pong sinasaad po mga kapatid ko sa Panginoon? At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisiibig. So, ano po pala mga kapatid ko sa Panginoon? Na? Yung walang pananampalataya, ayun ba yun? May tao bang walang pananampalataya? Siguro meron kasi itong sinasabi sa Biblia. Kung mayroon pang pananampalatayang iba, hindi naayon dun sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi re-exempted doon na may pananampalataya siya kasi yung pananampalataya niya walang kabuluhan. No? Kaya talagang marami. Marami talaga na kung saan. Sa akala nila, yung pananampalataya nila ay nakakalapit sila sa Diyos. Diba? Totoo ba yan? Totoo yun. Marami po yan. Na yung pananampalataya nila sa Diyos, ang akala nila, nakakalapit sila sa Diyos. So, ibig sabihin, kung hindi naging ganun ang pananampalataya, na yung pananampalataya ngayon ng isang tao ay hindi na makakalapit sa Diyos, may pananampalataya ba yan sa Diyos? Natural. Wala. Kasi ang pananampalataya, hindi doon sa kalooban ng Diyos eh. Kaya nga sinasabi po rito, para maunawaan po natin, na bagaman po, maging ang Satanas may pananampalataya siya, imposible yung mga tao na pananampalataya. May mga pananampalataya dyan. Pero, yung pananampalataya na yun, kung walang kabuluhan yun, paano masasabing pananampalataya sa Diyos yan? Ayon sa pagkakilala. Kaya nga dito po mga kapatid ko sa Panginoon, yung sinasabi nito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Ngayon, para masabi natin ng Diyos, paano tayo makalapit? Doon lang ba sa salita ng Diyos? Maraming nagbabasa ng salita ng Diyos, maraming naniwala sa Diyos, pero sa paanong paraan sila kung saan makakalapit sa Diyos? Para maniwala sila na may Diyos. Yun. Kailangan yung sumasampalataya na may Diyos, lumapit doon kay Kristo. Bakit? Paano natin masasabi na pag lumapit tayo kay Kristo, naniniwala tayo may Diyos? Bakit? Ano bang sinalita ng Diyos tungkol sa kanyang anak na si Kristo? Baka nakakalimutan nyo na yan.
May sinalita ng Diyos na dapat na kung saan lumapit tayo doon sa sinugo sa atin. Kasi kung hindi tayo lalapit doon sa sinugo sa atin, paano tayo makakalapit sa Diyos? Nasaan yung paniniwala po natin sa Diyos? Kung hindi tayo lumalapit doon sa kanyang ibinigay sa atin para tayo mailapit sa Diyos. Totoo ba yun? Totoo, sabi nga ni Kristo eh. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kung di sa pamagitan ko. Nasaan na yung pananampalataya na mayroong Diyos kung hindi ka lalapit doon sa daan, katotohanan at buhay. Ha? Kaya nga sinasabi ni Kristo, pag siya na po yung daan, buhay katotohanan, wala na po kailangan pa natin iba. Siya na mismo ang dapat kailanganin po natin. Ha? Kasi hindi ka makaparoon sa Ama kung di sa pamamagitan niya. Ngayon, paano ka makakalapit sa Diyos? Pero yung ibang daan, Ha? may sinasabi rin ibang daan. Ay, yung daan na, Daang liko. yung sinasabing daan na hindi daan nyo, dumaan sa bintana eh, hindi daan. Bakit daanan ba yung bintana? Yung dating daan. Kahit sabihin mo dating daan eh, hindi naman kay Kristo dumaan yan eh. Kasi dati yun. Diba? Wala pa si Kristo noong araw. Hindi pa sinasabi ng Kristo niya, ako ang daan at katunan ng buhay. Ano ba yung dating Nung daan? salita niya niya daan, yung daan na yan, yan yung mga nilakaran ng unang taong masama. Yung mga taong masasama, yan yung daan ng una. Yung dating landas. Ha? Daan, dating landas. Ayan yun, yung landasin ng tao nung una. Kaya nga marami nagpapatuloy dyan eh. Ibig sabihin, dating daan, ayun na yun. Paano yung sinasabi na ginawa ng Diyos na bagong tipan? Pag sinabing bagong tipan, yung dating ganda, hindi ba tipan niya? At itong sinasalita ni Kristo? Kaya nga may luma, may bago eh. Hindi dito na tayo sa bago. Dahil ang nagsasalita dito mismo, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Na sino man din makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, doon ka sa dating daan. Ang tanong nyo, ang tanong ko, makakarating ba kayo sa Ama kung doon pa rin kayo sa dating daan? Alalahanin po natin, wala pong ibang daan. Baka yung tinutukoy Liban mo po dati, kay Kristo. dating daan, baka tinutukoy mo yung... Yan yung dating daan kasi, mga kapatid ko sa Panginoon. Nasa Bible din yan, ito yung daan na nilakar na masama. Ibig sabihin, ano yun? Yung dating daan. Hindi yung mga sumusunod sa mga kautusan. Wala pa si Kristo dyan. Nilakaran ng una. Yung sumusunod dyan sa kautusan, wala pa si Kristo dyan. Hanggang ipinganak ang Kristo. Dahil yun po yung mga kautusan na nakagisnan nila. Pagkapanganak ni Kristo nga. Hindi siya doon sa kautusan na yan eh. Maliban lang doon sa pagpipista kasi nga kaya nga nagpista siya kasi yun ang kaugalian ng kanyang mga magulang. Bata pa siya eh, wala pa siyang tamang ano eh. At saka hindi pa dumarating yung kanyang panahon. Pero kailanman, nung nabubuhay pa siya at hindi pa dumating ang kanyang panahon kamatayan niya, hindi sumunod sa kautosan niya, na 10 utos. Dahil hindi ginawa po sa kanya yan. Ngayon, pagkatandaan po natin yung kautosan na yan, hindi ginawa sa taong matuwid. Isa lang ang taong matuwid na dapat natin makilala. Siya'y walang kasalanan, hindi nakakilala ng kasalanan. Tapos sumunod sa kautosan. Sabi nga yung kautosan, pagkakilala ng kasalanan. Ginawa ba yan para kay Kristo? Nilakilala si Kristo. Yan po mga kapatid ko, sa hindi pagkakilala. Yan yung mga pagmamalasakit sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin, titigil na po tayo. Lalong-lalo na sa mga panalangin natin sa Diyos, sabi nga ni Apostol Pablo, nasa Roma Kapitulo, Roma Kapitulo 2, 14 ba yan? Tingnan natin. Tingnan natin yung
Roma. O Romagis. Romagis yata. Tingnan natin. Kasi ito ibig sabihin, no? Nalaman po natin yung pagmamalasakit nila ay hindi ayon sa pagkakilala. Ngayon, sabi ng Apostol Pablo, tungkol sa mga bagay na ito, dito sa Roma, Kapitulo 11, ang sabi, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Mayroon pa rin tayong dapat gawin. Hindi tayo dapat tumigil sa paggawa ng mabuti. Mabuti yun, yung pinapanalangin natin sila kasi yung pagmamalasakit nila sa Diyos ay hindi ayon sa pagkakilala. Ibig sabihin, pagka hindi ayon sa pagkakilala, maliligtas ba yun? Kaya nga sabi, upang sila mga ligtas, sabi nga ni Apostol Pablo ano dapat natin gawin sa Diyos? Ipanalangin. Yan po yung sinasabi na ang nais ng aking puso at ng aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Ibig lahatin mo na yan. Lahatin mo na yan ng mga samahan ng kongregasyon. Dahil hindi pwede lahat ng kongregasyon, pare-parehas eh. May talagang tama dyan. Yung pagmamalasakit niya sa Diyos. Pero karamihan dyan, Ayon sa pagkakilala. hindi ayos sa pagkakilala. Kaya nagmamalasakit sila sa Diyos. Kaya nga, nakikita mo yung kongregasyon, Diyos, sinatawag na, praise the Lord, hallelujah. Hindi, may nagsusunod. So, yan, wala pong ano. Andyan po yung mga Diyos na tinatawag. Pero, hindi ayon sa pagkakilala. Kaya nga, sabi ng Apostol Pablo, yan ang kanyang nais. Yan po ang nais ni Apostol Pablo. Kasi mayroon siyang pinatutuhanan. Na mayroon silang pagmamalasakit sa Diyos datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, ano yung katuwiran ng Diyos, Sister Lileng? Tuwiran ng Diyos. Huwag natin kakalimutan po, ang katuwiran ng Diyos, yung pananampalataya natin. Sa kanyang sinugo, nandun yung katuwiran ng Diyos at hindi yun po ang naging katuwiran po ng mga ito. Bagaman may pagmamalasakit sila sa Diyos. Kaya nga sinabi, hindi ayon sa pagkakilala eh. Mayroong iba dyan, ang pagkakilala nila tungkol sa pagmamalasakit nila sa Diyos, kung ano yung susundin na utos. May nagmamalasakit dyan na kailangan huwag tayong kakain ng mga karumal-dumal, na kailangan magpista tayo. Siyempre, kaya ginagawa nila yan dahil pagmamalasakit nila sa Diyos yun eh. Pero sa kabila ng ginagawa nilang mga ito, hindi pala yun ayon sa pagkakilala. Kaya nga mapalad po tayo eh. Bakit? Paano ba natin nakilala yung kalooban ng Diyos? Para tayo maligtas. Si Kristo. Yan ang katuwiran ng Diyos. Si Kristo. Kaya yung sinasabi dito, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at ng pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, pag sinabing kanila, yan, bawat ano yan, group. Bawat grupo. Bawat grupo yan. Yan. Na ano sinabi? Ay hindi sila napapasakop sa katuwiran ng Diyos.
Ah. Kaya nga napakalaga po na malaman po kung paano magkaroon ng kabuluhan yung pagmamalasakit nila sa Diyos at mapasakop sila sa katuwiran ng Diyos. Ah. Diba? Kaya natanong tayo, paano tayo nakakasiguro na napasakop tayo sa katuwiran ng Diyos? Dahil sa pananampalataya kay Kristo at sa paanong para natin mapapatunayan ha? Na tayo napasakop sa Diyos sa pamagitan ng panampalataya natin kay Kristo. Wala nang masumpungan na maging katuwiran sa ating sarili kahit ang kautusan. Yan ang kasiguruhan natin. Oh. Diba? Oh. Diba? Bakit? Sa anong dahilan? At paano tayo nakakasiguro? Sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa katutuwid ng bawat sumasampalataya. Nasaan na yung kautusan? Kung ang kinauwian pala si Kristo. Ha? Nasaan na yung kautusan? Kung kinauwian din lang pala si Kristo. Kailangan ba susundin ng tao yan? Ano susundin natin? Wala na. Kinauwian na nga si Kristo eh. Ah. Gusto nila yung sasabay Diba? ng wag. Kaya yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo na ang kanyang nais ay ipanalangin sila. No? Ang nais ng kanyang puso at ang kanyang panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila mangaligtas. Yan ang dahilan at yan din ang kung saan hindi tayo tumitigil dyan. Kaya kailangan lagi natin masariwa yan sa kaisipan ng kahit sino man. Wala na po tayo ibang pag-asa. Ha? Hindi natin pag-asa po yung kautusan, hindi natin pag-asa yung hindi natin pagkain ng karumal-tumal, yung tayo nag-iingat, ang kinakain natin puro malinis. Hindi na po yan. Hindi yan ang kaligtasan. Diba? Kaya nga, yung sumasampal, ang sabi nga po doon sa binasa natin kanina, sa Roma 11, ito po mga kapatid ko sa Panginoon, huwag natin kalilimutan. Dahil maliwanag na sinasaad po ng Biblia, ayon sa ating pong binabasa at pinapaliwanag, tayo na nag-iisip na may Diyos, kailangan lumapit tayo sa Diyos. May mga pananampalataya, lahat halos may pananampalataya na may Diyos, pero paano tayo makakasiguro na yung Diyos na yun ay makalapit tayo sa Kanya? Yung kanina po, yung Hebreo 11. Balikan po natin. Kasi sabi nga po sa Roma 11:6, no, at kung walang pananampalataya ay hindi magiging kalugod-lugod sa Kanya. Hebreo yan, 11:6. Binalikan lang po natin. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Amen. Ang tanong. Nababasa po natin to na mayroong Diyos. Pero paano tayo makakasiguro? Para makalapit sa Diyos. Kasi hindi ito direct na lumapit tayo sa Diyos na gaya ng iba. Na hindi na dumaan doon sa daan, katotohanan ng buhay. Direct to the point. Ama agad ang sinusunod. Ama agad ang pinaniniwalaan. Diba? Kaya nga yung Ama, yung Diyos, ipinadaan niya na sa kanyang anak, yung gusto niyang sabihin sa atin, sa anak na niya pinadaan. Ngayon, kung hindi ka doon dadaan sa kanyang pinagbigyan, doon sa kanyang sinarita na dapat niya salita sa atin, paano tayo makakalapit sa Diyos niya? Ang tanong, yung 10 utos ba? Itinuro po sa atin yan ni Kristo. Na mga hintil. Itinuro ba ni Kristo yan sa atin na mga naugasan na, na mga napatawad na? Ang dahilan nila dyan, nung buhay pa, itinuro yan. Nung buhay pa, itinuro yan
Kaya nga itinuro yan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya yun namatay Ah, na. Kailangan kasi nung ituturo ni Kristo yan, tignan nung ituturo ni Kristo yan doon sa binata, wala pang pananampalataya yan. Hindi kung saan si Kristo namatay na nung salitain niya doon sa binata. Yan pagkatandaan po natin. Ano ngayon kung sinalita niya doon sa binata? May mababasa ba po tayo sa kanyang mga lingkod o mga alagad na sumampalataya sa kanya na kailangan sundin pa rin natin yan? Kung para sa kanya, hindi ginawa eh. Bakit susundin natin yung mga bagay na hindi ginawa sa kanya? Ang tanong, kung banal ang tumawag sa inyo, hindi ba dapat tayo kailangan maging banal din? Kung ang sinasabing matuwid, hindi ba kinakailangan na maging matuwid din tayo? Hindi tayo pwede makisama kay Kristo. Hindi tayo pwede makisama kay Kristo kung hindi magiging ganun ang tao. Kailangan maging matuwid ka rin. Diba? Makakasama ba tayo kay Kristo? Kung hindi magiging ganun ang kalagayan natin? Kung ibang pamamaraan tayo ay nagiging matuwid, sabi nga, walang naging matuwid dyan sa kautusan na eh. Di ba? Ngayon, sa Roma Kapitulo 7:4, tingnan natin. Tayo ngayon, na lumalapit na may Diyos at ang pamamaraan ng paglapit natin na may Diyos ay doon sa kanyang anak na sinugo sa atin. Ano po kailangan na magkaroon ng katuparan sa atin ngayon? Roma Kapitulo 7.